Sabi ni Alex Sander, okay yung ginagawa mo, Atty. Trixie, pagpuna mo sa mga pagkukulang sa gobyerno, sa lugdo ako dyan. Pero pag-usapan tungkol kay Kibuloy at nag-take side kayo, parang nabawasan kredibilidad ninyo. Sir, sa inyo lang po yan. So, you're free to believe whatever it is you want or not. Pero itong sinasabi ko, if you deprive a person of due process, para na rin, ikaw din ang naghatol, sir. So, yun po rin ang ginagawa. I can say exactly the same thing about you. Ang action mo, ay as though guilty na po si Pastor Kibuloy. Hindi pa siya dumadaan sa hukuman eh. Hukuman lang po ang maaaring magsabi kung guilty or innocent siya. Ang pinaglalaban namin dito sa Luminous ay yung karapatan niya to due process na makaharap siya sa hukom. Ma-defend niya yung sarili niya. At by the way, hindi po hukom ang Senado. He does not need to defend himself or explain himself in the Senate. That's not the purpose of the hearings. The purpose of the hearings is to create laws. What does Pastor Kibuloy know or have that cannot be given by the other people in the kingdom of Jesus Christ? What information should necessarily come from him and only him na hindi mabibigay ng ibang taong mga nagpapatakbo ng ministry? Okay. So yun ang tanong ko, sir. Parang nabawasan yung kredibilidad ninyo sa amin kasi naghatol na kayo, hindi naman kayo judge. Mali pa yung understanding ninyo ng mga proceedings dito sa Senado. Akala nyo ba pwede siyang hatulan ng Senado? Akala nyo ba pwedeng kilatisin ng Senado ang ebidensya laban sa kanya? And even more, akala nyo ba nasa karapatan ng Senado na humusga sa any potential or imagined or real criminal acts? Hindi po nila lugar yon. Ang lugar ng Senado ay kumuha lang ng impormasyon. Kaya ang tawag sa mga taong pinapatawag dyan ay resource persons. Hindi po sila witnesses. Hindi sila saksi. Sila lang ay nagbibigay ng impormasyon para maintindihan natin kung paano gumagalaw yung batas, kung may kakulangan ito. At bakit si Pastor Kibuloy kailangan papuntahin doon? The purpose was to make him look guilty at naniwala naman kayo. So, you can say anything you want about my credibility, but I can give it back to you in spades. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Ay, medyo mahirap yung signal minsan kasi biglang mawawala. So, be on your guard. Naka-backup naman ako dito sa phone. Na biglang hindi ko na naman mahanap yung Yun. Ayan, naka-backup naman po tayo ngayon. So, magandang hapon sa inyong lahat. Ay, ang daming drama ngayon, di ba? Nakakaloka. Ayan. Ay, hindi pwede. Ilayo mo nga and out mo muna. Ayan na, okay na. Okay na. Kabackup na rin lang. Hi, good afternoon. Sabi ni Michelle, I guess lumipat na kayong Davao, kaya pag ganun, magkapit-bahay na tayo. Not exactly. Kasi kung nasa Davao City ako, din lakas ng signal. So obviously, hindi. Pero yesterday, talagang walang signal at umakit kami ng bundok. So ngayon, nandito na po kami. This time, nasa may dagat na kami. So, magandang hapon at today, ang last day po ng rally ng KOJC sa Liwasang Bonifacio. I-announce lang po natin, dadating po ang beloved nating former President Rodrigo Duterte. Pero keep an eye out, andyan din po ang ilan sa mga kaibigan natin. Sa Limbawa, I understand na si Chris Lam Yunsay, also a vlogger, will be there. And si Pebbles Chururut ay nandun din po. So, kung pupunta po kayo, well then, hanap-hanapin nyo na lang po yung ating mga vloggers who are there. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ang topic natin today is ang plano. 'Di ba? Ano ba ang plano? Well, kanina pinost namin sa Luminous yung sinasabi ni Sir Mark. Sabi ni Mark Anthony Lopez, there's no stopping the House of Representatives in pushing for charter change. This week, deliberations will be made to appear na ginagawa and they are set to approve RBH 7 on second reading probably by tomorrow, March 13. Oo. Kasi approved na by the plenary ang totoo niyan. So, technically, dapat, ang first reading yan, binabasa lang yung title doon sa plenaryo, tapos i-refer to committee. Yung committee magde-deliberate, tapos maggagawa ng resolution. Kung approved, babalik yan sa plenaryo, at yung second reading, yung committee, i-approve nila yung second reading, and then they will set it for vote with the plenary. Third reading yon. Pero dito, parang lumalabas, dahil the deliberations were already in the plenary committee on the whole, rubber stamp na lang po halos yung committee
Alangan naman i-overturn nila yung decision ng plenaryo, di ba? So, the committee will have short discussion at i-approve ito daw by March 18 before mag-Holy Week break. By end of June 2024, magre-referendum na. Mukhang wala nang makakapigil. So, ang tanong na lang is, okay, economic provisions lang ba po ito o ano ba ang naisingit dito? At bakit sila nagmamadali na by June yung economic provisions kung sa totoo niyan ay economic provisions lamang? Sabi ni OD, loan better ay 20 times nang tumama sa loto ayon kay Senator Tulfo. Pero nasa na ang committee report ni Senator Tulfo, di ba? Akala ko ba nilabas na ba? Hi kay June Salivar. Sabi ni June Rinaldo naman, watching from BBM territory, Ilocos region in La Union. Actually, it is also known as the Ilocos Nation. Watching from Germany naman si Ma'am Andy Tejones. Hindi pa pupunta ang ating Pangulo dyan. Chikahan nyo naman kami kung ano nangyayari. Sabi ni Ched, hindi po ba need pa ang Senado bago nila tuluyang mapatupad ang PI? And this is where I think is going to be their issue. So, magde-deliberate ang Senado. Hindi pa tayo sure kung i-approve or not yung sa economic provisions. Kung may tumatanggi dyan o may tumutunggali o merong tunay na mga debate na ihohold, sasabihin ng House, we will go ahead without you. Anyway, it will be a joint voting and so on. Pagka ganon, then makikita natin na ang labanan niyan will be in the Supreme Court on the issue of joint voting. Pagka in-approve ng Supreme Court na pwede yung joint voting na yan, that will be the reason. So, yung referendum na yan will be, damay-damay lang yan. Since it's not on the PI. Remember, ganito yung rules sa People's Initiative. Ang People's Initiative, once lang in each administration pwedeng gamitin kung susundan yung RA 6735. Ngayon, kung ipatuloy nila yung referendum on the economic provisions by June, then pwede pa silang magpa-PI for next elections. Gets nyo? Para maging formal na doon sa, kumbaga, kung ilalaban nila sa Supreme Court yung joint voting, dito pa lang sa Hunyo, by elections next year, settled na yung issue ng joint voting at maipapasa nila yung PI. So may purpose itong economic provisions na ito. Kahit wala talagang babaguhin masyado dyan, may purpose yan to open the door to the real changes on the charter change. Okay? Hey, Roy, kumain na naman. Hi kay Carlos Molina. Sabi ni Migs Morningstar, totoo po bang, ano bang tinanong ni Banat Bay? Nung nasa Davao kayo, totoo po bang pasmado bibig niya? It's not my story to tell. So, kung may tinanong man si Banat Bay, hindi po ako ang sasagot nun. O magchichika nun, o magbabalita nun. Promise, hindi na ako kakain. Nagkamali lang ako biglang, out of habit, biglang nagsubo ako ng M&M's. Okay. So, ano pa yung mga pangyayari? Kunin ko lang yung kodigo ko saglit. Yan. So, ganito ang magiging strategy, yung mga plano ng kabila. Start sila with misinformation or disinformation. Tapos, mag-claim sila ng threats to national security. Then, they will claim threats to democracy. And then, they will claim may mga lumalabag sa cybercrimes law. After that, magsa-start na po ang prosecutions and arrests. Anong ibig sabihin nito? May intention po talaga na patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno. Dahil, sino ba ang nag-i-explain sa mga tao? So yung mainstream media, yung traditional media, hindi na po sila masyadong nag-aanalisa, hindi na po masyadong nagre-report doon sa mga controversial na mga topics. In fact, ang ating Pangulo at ang ating PCO ay wala na po talaga masyadong ipinapahayag para malaman natin yung mga activities ng ating Pangulo o ng ating gobyerno. Hindi po gaya dati na may tagapagsalita ang Pangulo, may tagapagsalita ang gobyerno. What does this mean? Dati kasi, ang press secretary speaks for the government, not the state, the government. The president speaks for the state. Meaning, as head of state, magsasalita siya o may spokes siya.
Pero ang press secretary speaks for the entire government o ano bang ginagawa ng iba't ibang mga departamento, yung overall vision of where the government is taking the rest of the country. Ngayon, wala na pong ganon. Although may Presidential Communications Office, ina-announce lang nila every so often, the President went to Germany, tapos paminsan-minsan may sasagutin sila, and so on. So, the real operations, from what I understand, dun sa iba't ibang mga kwento na naririnig din natin sa mga vloggers, plus our own sources in Malacanang, the real operations in communications isn't so much to tell us what is going on, but to stop the critics of the government. So tandaan ninyo, since taxpayers tayong lahat, yung mga binabayad natin sa income taxes ay minsan ginagamit din nila para patahimikin tayo. And it will not end. Yun po ang sinasabing plano nila at ang source natin dito medyo impeccable. Sabi ni Sane, ang Senate may tinatawag na Magic 7. Tama po ba? If di makakuha ng 3/4 vote for Chacha sa Senado, so does that mean we need 7 votes from our senators to vote no? Tama po ba? Why do you keep saying tama po ba? Diniscuss kay Ted Filon kasi yan. Tapos question mark. So you're asking me to correct Ted Filon, ganun ba? So, okay, wait. 3/4 of 24 is, shoot, kukompute pa ako. 3/4 is 75%. Ay, nako, sandali. 5.75. So you need 18. 6 votes. Tama. 7 votes para ma-defeat yung 3/4 vote. So kung may 7 senators who vote no to the economic provisions, to the change in the economic provisions, there will be no charter change because the stand of the Senate is that it is voting separately, meaning 3/4 vote of the Senate, 3/4 vote of the House. Ngayon, what will the House do? Alam naman they'll take it sitting down. The House will take it to the Supreme Court. Sasabihin ng Congress, ng House of Representatives, to the Supreme Court justices. Isn't it that the presumption is that we are voting jointly because whatever the reasons are going to be? So, doon po ang bakbakan sa Supreme Court. If the Supreme Court rules in favor of the House, that means na i-combine mo. So, about, magkano ba? 251, ilan na ba ang check natin. Ito, 18th Congress, 18th Congress number of congressmen. Philippines. Mali, Philippines pa pala. The 18th Congress has hindi, 19th na ba tayo? 18th Congress is 2019 to 2022. So this is the 19th Congress. Sorry. Composed of the House, Hi, ang hirap maghanap ng information on our own country. Leadership, House of Representatives, how many? Ilan ang, wow, hindi na lang nakalagay. Can anyone tell me how many congressmen there are? Hi kay Ma'am Irene Clemente. Hi kay Larry Lynn. I'm asking how many congressmen there are. Hirap maghanap, kainis. So we are in the 19th Congress, and the 19th Congress has unclear number of congressmen. House of Representatives, 316. Okay. So there are 316 congressmen and 316. And bakit 320 si Ranger? 316. So 316 plus 24, 3/4 vote of that. So, clear. 316 plus 24 times 0.75. Mali. 316 plus 24 equals 5. So, 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So 3/4 of that is 3/4 of 316 plus 24 equals 5. So
255. So, 255 votes na lang ang kailangan para maipasa. Ang Kongreso, as it is, without the Senate, more than 3/4 na po sila. Therefore, maninegate na yung count ng votes ng mga senador. So, naintindihan nyo na yung mga pangyayari dito. If that happens, or when that happens, para hindi mag-rely na sa at para pwedeng sa simpleng panawagan lang ng House Speaker, matutuloy yung PI. At ang botohan nun could still happen in the next elections 2025. Okay? Clear na sa inyo yung mga gusto nilang mangyari. Kaya pwede nilang pagpatuloy pa rin yung mga diskusyon tungkol dito sa economic provisions kasi iuuwi nila sa charter change ng PI. So, sabi ni Andy, bakit ayaw ilabas ng Kongreso at Senado ang mga CIF at mga resibo ng pinuntahan ng CIF? What is CIF? Countryside Fund? Ano yung CIF? Please spell out your abbreviations. Kasi wala na, tigil na, hindi ko na masagot yung tanong mo. Guys, okay, ganito ha. Kung gusto ninyong sasagutin ko yung mga tanong ninyo, kailangan complete. Number 1, huwag kayong gagamit ng abbreviations kasi don't presume that I know what it means. Number 2, huwag niyong ipapresume na nakinig ako sa lahat ng mga videos, nabasa ko na lahat ng mga news items. If you're going to ask about something that somebody said, tell me exactly what that somebody said. Otherwise, I cannot answer your question. Okay? Sabi ni Antonic, dumami mga pasakuring congressman galing sa tax ng bayan, puro kurakot at komisyon lang inaatupag. Paanong uunlad ang bansa niyan? Sa kanila pa lang, lugmok na ang bayan sa mga pasahod sa kanila. Of course, dun sa senaryo na sinasabi ko, na it's also possible na sa umpisa pa lang, baka dun pa lang dun sa pinapasa nilang economic provisions, may singit na po sila doon. So we don't know. Kasi hindi pa natin nakikita yung final version ng draft nila. CIF is Confidential Intelligence Fund. There's no such thing. There's either a CF or an IF. Hindi po pwedeng dalawa yon. There's no such thing, sir. Sorry. Kung confidential and intel funds yan, they don't usually lump that together. Those are separate budgetary items or allocations. Kung ginagawa ng Kongreso ay sinasama nila under a single title, it's to make things difficult for audit. Magkaiba po kasi ang confidential sa intelligence funds. There is an actual memo detailing that an intel fund is for intel agencies and confidential funds, which has the nature of an intel fund, is given to the non-military, non-intel agencies. So, anong ay sorry sa correct term mo? Hindi ko sure, hindi kung inaaway mo ako o ano. VMR says, sayang di na ako nakapagpa-picture sa'yo the first time ko kasi nakamit si Tatay Digong dun sa Davao. Okay. Sabi ni Facebook user, wag na natin hintayin matapos ang taon na ito, wag nang pabalikin sa Malacanang mga mambubudol ng pulburon. Ay. Hi kay Saldi Suarez, Bankert said, talagang may balak mag-Prime Minister kuno si Tamba, kaya pilit na lang ipupush ang FPI na yan. Nga lang, di basta papayag ang taong bayan, tapos ang palusot nila sa economic provisions na lang in your dreams. Okay, pero wag natin pong kakalimutan yung sinasabi nga natin, na in the meantime, tuloy-tuloy pa rin po. Ano yung tinutuloy-tuloy nila? Yung misinformation and disinformation. Tapos, dahil pagka nag-disinform na sa atin or misinform, halimbawa, palalabasin nila na against democracy or against whatever yung ginagawa ng mga vloggers o yung mga pagsasalita natin and so on. They'll try to make it look like, remember yung sinasabi dati ni pangalan nito, ni Maria Ressa, na ang fake news daw is a danger to democracy or a danger to our safety and all that. So, anong ibig sabihin nito? Saan yan papunta? Gagamitin nila yung konsepto ng fake news. In fact, ginagamit na nila ngayon. At sinasabi nila na dangerous ang fake news. Here's the problem. Fake news is difficult to define. Para maging criminal act, ang pagbibigay ng fake news, kailangan i-specify nila what exactly is fake news. O kung halimbawa,
may good faith ka naman. As far as you know, nakikita mo online na may ganitong impormasyon, inilabas mo naman sa Facebook mo. Nagdagdag ka ng opinion. Is that necessarily fake news? Kung mayroon kang basehan. Kung yung basihan mo mali, necessarily ba may criminal intent ka? Buong buo yung akala mo na tama naman yung source na sinasite mo. That's just one example. Number two, what about those traditional media people who make sensational headlines pero pag kinlik mo ay iba naman palang sinasabi? Clickbait is also a form of fake news. Will we start punishing clickbait? What about the news that is correct right now but becomes incorrect later on? Halimbawa, yun nga, yung heliocentric model of the solar system. Tama yan noon, hindi na tama ngayon. Tama pala si Galileo. Paano kung yung akala ng buong mundo, mali ka, pero 2 weeks later, tama ka na pala kasi pumasok na yung mga bagong sources of information. Paano yung ganon? Mahirap gawing krimen ang fake news because there is so much room for, not for interpretation, but so much room where we can make the law enforcers or the courts can make a mistake. Pwede nilang hatulan katulad nung ginawa kay Galileo na sabi niya heliocentric tayo, hindi tayo geocentric. Hindi umiikot ang mundo, ang solar system o ang universe sa Earth, pero we all revolve around the sun. So yun. Problema yung fake news na yan. Gayon pa man, dahil maraming misinformation at disinformation na pinapakalat ng ilang mga kakampi ng mga kawani ng gobyerno at binabayaran pa yung iba sa kanila ng pondo ng gobyerno, ano ang mangyayari ngayon sa atin? They will keep trying to make us look like the bad guy and eventually they will try to make us look like criminals. Lalong-lalo na kami. Kaya bigyan nyo ng mad respect yung sina Maharlika, sina Pebbles, sina Sas and all that for just simply stating out the truth. They're doing their jobs as guardians of democracy and telling us exactly what is wrong, what's going on with government, what's going on with the state. And what we're doing here is telling you that now the forces of the state are being allied against us, against telling the truth and so on, because nagpapatid yung kanilang misinformation. Okay, example ng misinformation. May narinig ba tayo na kahit isang kongresista o senador na publicly nag-explain kung ano ang dahilan nila kung bakit gusto nilang baguhin yung economic provisions? Puro sila motherhood kasi para makapasok ang foreign direct investments. Pero hindi nila sinasabi with detail or with sufficient expertise. Say na, this provision, there's a specific company that came here, they asked us, magtatayo kami ng multi-billion peso industry, pero yung inyong constitution says, hindi kami pwede. So, nasa na? Nasa na yung ganon? May nagsagot na ba sa atin ng ganon? Wala. Nobody gives us details. Nag-congressional hearing, pero yung mga dalubhasa who are trying to explain na actually tayo yung pinakamaluwag pagdating doon sa foreign direct investments, ay wala, tinotrol lang nila. Diba? Binabaliwala at sinasabihan na hindi, mali kayo. So, they're saying that this is for the good of the country. Hindi ba peke yan? Hindi nga nila sinasabi sa atin anong pag-aaral ang nagawa. Nasaan yung problema? Nasaan yung example ng mga sunod-sunuran, maraming mga korporasyon na nag-attempt ng pumasok dito. Pero dahil hindi nila makuha yung pera nila, dahil hindi sila local, umalis na lang sila. Tandaan, ang FedEx, umalis na sa atin yan, bumalik pa. Diba? Bawal ba? Bawal ba bumalik ang FedEx? Andito pa rin sila hanggang ngayon. Remember ulitin ko, umalis na sila dati, bumalik pa. Ginawa na naman tayong hub. Nagbago ba ang saligang batas para sila makabalik? Hindi rin. Pero yun po ang ginagawa nilang example, ha? Okay. Oo, meron dyan yung mga mga nagsasabi na, take note ha, pag sinasabihan natin na merong grupo ng mga vloggers na bayaran, hindi sila humihindi. Instead, sinasabi nila, kayo yung bayaran. Excuse me. Sige, at least ako kaya kong patunayan yan. Huwag nila ako itulak, kaya kong patunayan yan. Nilu Urbustondo said, walang mga nag-i-explain, deadma, parang talk to the hand, at parang bawal po magtanong sa kanila. Correct. After what happened with SMNI, na nagtatanong lang, bigla silang na-contempt, nagkaroon ng hearing and all that. Sino ngayon ang maglalakas loob na magtanong?
Sabi ni Maldita Me, for me, anti-poor yung pinupursue nilang economic provisions na foreign ownership. I agree. Sino ang makaka-compete sa foreign companies? Sa dami ng pera nila. Diba? They'll be able to create an industry or whatever, no, create businesses that will be far more efficient than any that a small, medium scale or micro enterprise can do. Well, meron namang mga David and Goliath scenarios, pero what's the likelihood? Dito nga kahit yung land bank na dati maraming loans for micro, small, and medium scale industries, nabawasan dahil sa Maharlika Fund. Anti-poor din po yung Maharlika Fund na yan. Sabi ni Robert Carlos, watching daw po sila sa Costa Rica. Di ba pagka sa Miss Universe, pagka yung candidate from Costa Rica. Okay. Dito sa Costa Rica with the Filipino community, we support you, Pastor Kibuloy. Justice for Pastor Kibuloy. Thank you. Sabi ni Tres Gaming, do you have any idea what is behind PRD's thoughts? Why Marcos is frequently going to Germany or near Germany? He then conceded to give benefit of the doubt it's really to attract investors. No, he didn't say that. He didn't concede anything. Ganito, yung sa Cebu, at in-explain na to po ni Ms. Malutikya, ha? Pero uulitin ko lang po because I confirm that it is true. Na yung pagsasalita ni Presidente, dating Presidente sa Cebu, ay mahinahon. At meron siyang mga hindi pwedeng sabihin. Dahil yung host niya, syempre, mapapahamak. So, baka mag-walk out. Or, kung if he stays, baka mapahamak sa Pangulo. And so, he was thinking of that, kaya medyo may konting bawi. But, if you ask him later on, kung totoo yung iba, well, I'm pretty sure he'll give you another answer. So, no, I did not hear any concede na ganyan, really to attract foreign investors. He had a generic statement. Wala pa akong masabi tungkol dito sa Pangulo na to. No, I think he was more likely telling the truth in Davao kasi teritoryo niya yun. So, parang bigay respeto na lang sa kanyang host. Example. Nagsalita ako sa KOJC rally. Ako, suportado ko yung kanilang cause. Pero what if, kunwari lang, may ibang in-invite sila doon, and then that person proceeded to bash the group. Paano kung binash kunwari yung SMNI? Paano kung binash yung programa ni na Doc Wee? Matutuwa ba yung host? So, ganun din po yun. Sabi ni Nanay Lita, kung totoong economic provisions lang, hindi magkakagulo sa Senado sa pagtanggi sa tsa-tsa na yan. Alam ng lahat na ang PI na yan, ang totoong may personal interest lang ang nagsusulong. So, bakit merong nagmumura sa ibang nagko-comment dito? Ano ba yung kinoment ng tao? Ay nako, ilang beses ko na po ito in-explain. Why is it that the COA and the Ombudsman are not acting on accounting on government officials who are not serving the people in what their oath said to the Constitution? Ano daw? Oh, for specifically, sino? Sino po? Guys, I'm on your side, ha? But if we're going to accuse anybody or going to say something directly, sasabihin natin ang Ombudsman di iniimbestigahan si ganito, si ganyan, and so on. You have to tell me who that person is, who has been evading the investigations. If any. Sabi ni Facebook user, pipilitin po nila na hindi matuloy ang eleksyon sa 2025 kasi alam nila na marami sa kanila ang mapapalitan. At kung matuloy man landslide na dayaan, smart magic moves, ngayon na nga lang, harap-harapan tayong ginagago sa PI nila. Hindi po ako makakapunta sa prayer rally mamaya, nandito pa po ako sa Davao. But don't worry, there are other chances. Sabi ni Kent, sa FB panay ang labas ng promo ni Tambi sa mga nagawa daw niya. Buisit, autoblock ko yung paid advertiser. Sorry na lang sila, gising na ako kahit binoto ko si BBM. Salamat sa inyo. Uy, maraming salamat. At saka, tama po yun, i-block niyo yung mga paid ads. Pwede naman po sa Facebook, you can tell them that you don't want to see that ad.
Sabi ni Ma'am Evelyn, thanks sa tiyaga, patience, pagtitiis nyo sa paliwanag nyo sa amin na dapat gawin at di dapat sa boses mo kahit may ubosipon ka. Hindi ka sumusuko. Opo, ilang linggo na akong inuubo. Kaya wala din kaming karapatan na sumuko kay Duterte. Opo. Uy, kaya ako maaga rin nag-live ngayon. Ayoko ma-interrupt yung pagpapanood nyo mamaya sa Liwasan, ha. Manunood din ako online as long as as long as mag-hold yung signal, di ba? Siyempre, hintayin ko yung speech ni Pangulo. Sabi ni Ford, bakit sila puro economic chacha pero etong si BBM nagsabing we are like frontline nung World War II. Paano ba tayo makakahatak ng investment yan kung frontline tayo sa giyera? Mismo, sir. Very well said. And in fact, ito yung nakakairita. Magbabago sila ng economic provisions, pero kailan sila nag-public discussions about it without outside of Congress? Halimbawa, meron ba silang, ang dami-daming pera, both ng Senate at saka ng House, pero ang House, di ba? Ang dami nilang ads para kay Speaker. Nasaan yung ads para sa chacha nyo? Nasaan yung Nasaan na? Di ba? Where? Paki-produce nga. Or wala kayong interest na matuto kami tungkol sa inyong economic provisions at baka naman makita namin yung mga butas ng argumento ninyo kaya hindi ninyo kami binibigyan ng impormasyon tungkol sa inyong economic provisions. Nakakaloka, di ba? Ang dami-dami nilang ginagastos para sa promotion ni House Speaker, which for me, I understand, mga politiko lahat yan. Kailangan nila yung mga ganyang klaseng advertising, go lang. Pero tandaan nila, unang-una pera ng bayan yan. Pangalawa, huwag nilang kakalimutan yung kanilang obligasyon. At ang obligasyon nila dito sa charter change ay to give information to the people. Number one, what is your necessity for doing this? Where are your concrete examples? Ini-invite nyo ba yung mga taong gusto sana mag-invest? Kaya lang, madams, mga sir, dala ko kasi yung foreigner namin na kliyente dito. Pero pagkatapos ng lahat, nasabihan kami ng mga ahensya, ay hindi yan pwede kasi sabi sa Constitution ganito. Wala pa akong nakikita, isa. At kung mag-produce man sila ng isa, kailangan i-produce nila yung isang yun na tumataginting nag-reverberate sa buong bansa. Yung loss natin dahil hindi nakapag-invest yung taong yon o yung kumpanya na yon. Diba? Meron bang deterrent effect? Meron bang nagsabi sa mga foreign investors, wag na kayong pumasok dito because our constitution says this? In fact, sabi ng ilang mga dalubhasa, marami nga, ang alam nila, madali pumasok sa Vietnam, pumupunta muna sila sa Vietnam at ang daming sinasabi sa kanila, hindi pwede ganito. Pero nakakapasok pa rin sila. Sasabihin nila, but you can do this. Wala tayong, but you can do this. In fact, wala nga tayong, pasok kayo dito. Except si Presidente, yun yung reason niya kung bakit paikot siya ng mundo. Pero dito sa Pilipinas, anyari na. Meron bang ads yung ating DTI? Come and invest in the Philippines. Love the Philippines, invest here. Wala. And by the way, bumagsak na naman daw ang ating tourist arrivals. Of course, we won't see that at the end of the year. Hindi na nila sasabihin yan. In fact, bumagsak ang local tourism. Bumagsak ang mga pagpunta sa mga local sites ng mga local tourists. Bakit? Mas mahal pa daw dito kaysa pumunta pa sa ibang bansa at doon mag-ikot. What are we going to do? Sabi ni Julius, ayaw daw mag-support ng mga startups yung Maharlika Wealth Fund. Well, they're not going to do that, particularly not going to do any local Philippine startups. No, they're looking to be wealthy, to add to the wealth of the country. So yung pagsuporta dun sa mga local, kung hindi naman pupunta yung pera sa kanila, wala. Investors The Maharlika Wealth Fund is supposed to invest. They're not going to give out loans. Or at least I haven't seen them say that they're going to give out loans. Yay! Sabi ni Tres Gaming, join na naman siya for the second time naman sa Liwasang Bonifacio. Yay! Para dun sa mga nasa Metro Manila, punta naman kayo dun sa second rally ng KOJC. Sabi ni Tony Amor, as per BSP, Philippines had a net outflow of FDIs $287 million for 2023. January 24, about 79 million USD. Unemployment rate went up 3.7%. Economic provisions pa more. Oo nga
Sabi ni Ma'am Corazon, lahat po nakablock na mga ads ni Tamba. Sabi ni Alex Thunder, okay yung ginagawa mo, Atty. Pixie, pagpuna mo sa mga pagkukulang sa gobyerno, sa lugdo ako dyan. Pero pag-usapan tungkol kay Kibuloy at nag-take side kayo, parang nabawasan kredibilidad ninyo. Sir, sa inyo lang po yan. So, you're free to believe whatever it is you want or not. Pero itong sinasabi ko, if you deprive a person of due process, para na rin ikaw din ang naghatol, sir. So, yun po rin ang ginagawa. I can say exactly the same thing about you. Ang action mo, ay as though guilty na po si Pastor Kibuloy. Hindi pa siya dumadaan sa hukuman eh. Hukuman lang po ang maaaring magsabi kung guilty or innocent siya. Ang pinaglalaban namin dito sa Luminous ay yung karapatan niya to due process na makaharap siya sa hukom. Ma-defend niya yung sarili niya. At by the way, hindi po hukom ang Senado. He does not need to defend himself or explain himself in the Senate. That's not the purpose of the hearings. The purpose of the hearings is to create laws. What does Pastor Kibuloy know or have that cannot be given by the other people in the kingdom of Jesus Christ? What information should necessarily come from him and only him na hindi mabibigay ng ibang taong mga nagpapatakbo ng ministry? Okay. So yun ang tanong ko, sir. Parang nabawasan yung kredibilidad ninyo sa amin kasi naghatol na kayo, hindi naman kayo judge. Mali pa yung understanding ninyo ng mga proceedings dito sa Senado. Akala nyo ba pwede siyang hatulan ng Senado? Akala nyo ba pwedeng kilatisin ng Senado ang ebidensya laban sa kanya? And even more, akala nyo ba nasa karapatan ng Senado na humusga sa any potential or imagined or real criminal acts? Hindi po nila lugar yon. Ang lugar ng Senado ay kumuha lang ng impormasyon. Kaya ang tawag sa mga taong pinapatawag dyan ay resource persons. Hindi po sila witnesses. Hindi sila saksi. Sila lang ay nagbibigay ng impormasyon para maintindihan natin kung paano gumagalaw yung batas, kung may kakulangan ito. At bakit si Pastor Kibuloy kailangan papuntahin doon? The purpose was to make him look guilty at naniwala naman kayo. So, you can say anything you want about my credibility, but I can give it back to you in spades. Kailan po malalaman kung si Pastor Kibuloy ay iko-contempt nila? Kinontempt na po, may order na po. Hindi lang po final pa yung order because there are 7 days for the majority members of the committee to overturn that. Ngayon, if Senator Robin cannot get the required 8 votes, then the contempt order will stand. Sabi ni Joseph, labanan na natin ang BBM, bogus budol movement ng government ni Marcos Jr., Lam at Martin R. at ng lahat ng mga tambalos-los sa Kongreso at Senado. Yes, but to clarify, ano ang paraan nating paglalaban? Well, ang giyera ngayon is in information dahil may plano sila talaga at ginagawa na nila ang misinformation and disinformation. So what do? Labanan natin. And how do we do that? Exactly what we're doing now. Well, we go to the rallies, we speak on social media. Marami na akong nakitang mga followers na sila na mismo, meron silang sarili nilang komentaryo, meron ng mga gumagawa ng YouTube channels, gumagawa ng mga komentaryo dito sa Facebook, and so on. Welcome everybody. Please keep doing that. Write on your own walls, create your own channels, make your own commentary. Go, 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 go. You know why? Because every voice counts. So dito, that's how we fight. We fight misinformation with more information. Sabi ni Michael, mukhang nagpakita na ng signal si VP Sara sa pagpapahayag niya kagabi. Again, specifics please kasi wala akong signal kagabi. Sana maramdaman na niya na ginagamit lang siya ni PBBM. Sabi ni Isha, ako po ang stand ko sa dami ng nangyayari, di po ako abogado o nagdudunong-dunungan. Pero yung matugunan man lang nila, pati yung basic needs lang ng tao, pero wala eh. Go, Ma'am Isha. O yan, that's what I mean by adding your voice to this. Hindi naman kailangan ni Ma'am Isha na makipagdebatihan dun sa legal provisions or dun sa constitutional provisions. Pero yung nararamdaman niya, yung nakikita niya, mataas ang presyo, bigas, kuryente, tubig, transportation. Abay, may mga nagtotol sa akin, wala silang space sa aking wall. Sinasabi na wala daw sa hulog yung speech ko sa sa rally kasi hindi daw yun pinangako. Ako pa talaga ang sasabihan nila na hindi daw pangako yun.
Eh ako kaya yung nagsabi nun. Ako kaya yung press secretary nun. Tumigil-tigil nga lahat ng mga nagsasabing mali ako. Sige, okay lang. But why does it matter to you that I'm wrong? Kahit sabihin pa natin na aspirational, yung mga sana 20 pesos. Sinabi ba ni Presidente, sana 20 pesos na lang ang bigas? He didn't say that we will do this in the hopes that. No, that's not what he said. And certainly that's not what he told me. So, good luck sa mga akala nyo affected ako? Hindi, kasi mali kayo. Tsaka, kayo yung nagpapalaganap ng fake news, by the way. Yung mga nagsasabing aspirational lang daw yon. Ay nako, alam nyo mga sir, lahat yan aspirational. Pero kung anong ginagawa niya to get that aspiration? Okay? Kahit sabihin namin, nasa na yung 20 pesos na bigas. So, wala pa kasi aspirational na yun. Well, you failed in your aspiration, number one. And number two, how can you aspire to something when you're not even doing anything about it? Aber nga, kaloka, di ba? O, hindi ako galit. Mamaya may magsasabi na naman na galit ka na naman. No, ngayon, kung galit ka. O nga naman. Ano ngayon daw? Ano ngayon kung galit ako? Do you have Doon to ka please rin. those motherfuckers? That's true. I don't have to please them. So, join ka. Sabi ni Renan, tama ka, lahat ng lumabas sa wall ko ng mga praise releases ni Martin sa iba't ibang dyaryo, sa iba't ibang lugar. Pati mga comments na mukhang galing sa Tolls Black ko na rin. Correct. Do not give them any space in your wall. Do not give them any space in our discussions. They're not here to enlighten us. They're not. They're here to confuse us. They're here to misdirect us. They're here to prevent the change that is inevitably coming. Matatalo naman sila but they have to be blocked. Sabi ni Facebook user, can you tell me your name? Pagka yung mga nasa dun sa mga nagko-comment dun sa Luminous Group, lagay niyo po yung username niyo. Thank you, you're always on the right side of the fence. Thank you too for sharing your experience when you were in the zoo. Sabi ni Ma'am Georgina, sinimulan nila gapangin kaya halos nabuo na nila ang pirma. Dapat pinaliwanag muna nila bago sila nagpapirma para alam ng tao kung agree o hindi. Correct. Nasaan yung information campaign? Meron ba? Naglabas nga sila ng ad na had nothing to do naman with what was in the petition. Di ba mga, EDSA Puera? Saan yun? Dun sa sa pinapapirma nila? Sabi ni Ma'am Nanay Lita, ay totoo, at totoo naman, mas mahal sa bansa natin compare sa ibang bansa. Tunay ka, madam. Diyos ko, totoo po yan. Nakakaloka. And I can't blame yung mga kababayan natin. Bakit ang mahal ng, let's say, accommodations, ang mahal ng mga hotel dito? Mahal ang pagkain, kuryente, tubig, transportation. Alam nga naman sila, mababa. Kamusta naman ang Love the Philippines? Parang, isa pa yun Yung Love the Philippines, hindi maliwanag kung ano ba talaga ang pinupuntirya nila. Ano ba talaga ang goals ng Department of Tourism para dumami yung mga turista dito? Ano bang ginagawa nila para masabi nila sa atin, local tourists can now enjoy all of these amenities at chuchu. Wala. What have they done? Kung meron man silang ginagawa, parang sinikreto nyo naman masyado. Kung kailan kailangan namin kayo magyabang, hindi naman kayo nagyayabang. Or is it because nagyayabang kayo, parati namin nahuhuling butas ng argumento ninyo? Ay, Pilipinas. My Munchkin 31 says, mas mahal na yung pamasahe sa local tourist spots kesa sa HK, etc. Kakalungkot naman, ang dami pa naman magagandang tourist spots dito sa Mindanao. Ma'am, hindi na po tourist spots ngayon, tourist destinations. So, we have to fix entire cities. Para dumagsa ang kunwari, okay, sige, ang ganda-ganda nga sa saan ba? Sa Ifugao. Ganda, punta tayo doon. Pero manggagaling ka muna sa napakagulot, napaka-polluted na mga cities. Matutuwa bang turista doon? Diba? Horrible. Sabi ni Ford, sa totoo lang, wala na rin kaming pera para sa local tourism. Aray ko. Dati kaya namin once a year man lang, kaso sobrang hirap po talaga ng buhay. Ngayon, nasa middle income na po kami. Mahabol na ako po. Sabi ni comment, I silently help educate my family, especially yung mga seniors. Tungkol sa mga schemes nila, Tambi, I also teach them about UNCLOS. Brainwash talaga mga baby boomers sa American Dream. Hi! Oo nga Hi kay Amik. Cesar Paraiso says, tama po kayo. Sobrang hype
Lalo ang Siargao, 17K para ka nang nag-Japan, pambihira. Ay, sabi ni JKQ32, E1 Ku. Correct, ang labo talaga at face-to-face ang panggagago sa mga taong bayan. Paano mag-invest ang foreigner dito? Kung si BBM can't run the government fueled by corrupt, yung pledges means nothing. Oh. Sabi ni Dai to Pai, tambangag, hindi sila nabahala. Na lumabas na ang numbers ng mga tao sa liwasang nagkaisa ng mga tao, naghintay na lang ng signal kay Tatay Di. Uy, andyan po siya mamaya. Oy, mag-tune in ang lahat ha, mamaya. Kung hindi man makapunta si liwasan mamaya, tune in po tayo sa sa Sunshine, Sun, S-O-N, Shine Media po ang broadcast sa YouTube. Huwag pong kakalimutan ha, manood naman po tayo at mag-comment. Sabi ni Sendong, I get your point now about economic provisions. Parang it sounds good to our ears. 100% FDI. I just realized my company invested in the Philippines even with our current FDI restrictions. Uy, thank you. Bigla na kita makita dito, Sendong. Na-miss na kita. Ang elegante ng English niya, pansin nyo. Sabi ni Liam, hindi pa nahatulan si Pastor Kibuloy sa hukuman, di kagaya ni Senyor Aguila. Sabi ni Ford Tupas, ang hirap ng buhay na talaga ngayon. Dati nakakakain pa kami ng samgyupsal, ngayon tipid-tipid. Ano pa kaya? Oo, tamo to, samgyup, no? Ano pa kaya ang travel? Tapos yung mga nasa HOR, pati si BBM, di man lang sinusolve main issues ng Pilipino. Ay, hindi lang yun. Di man lang nila pinapakita na meron silang effort na isolve yun. Sabihin lang nila na, ay nako, parang ayoko nang manood ng SONA this July. Ay, sino yung nagpapa-shoutout sa CDO? Hindi ko nakita. Shoutout daw sa ayun, Elias Salcedo says, good afternoon. Paki-shoutout naman kaming mga taga-CDO supporters. Cagayan de Oro, hi! I miss Cagayan de Oro. One of these days, I'll be going there. Hopefully, cross fingers. Minjun says, Senate is not a court and the senators are not lawyers. The investigation is in the Senate is a trial by publicity. Oh. Pero yung mga naniniwala at nagsasabi po na he should defend himself in the Senate. Why should he have to defend himself in the Senate? The Senate shouldn't be in a position to attack him or any person for that matter. At matagal na panahon pa lang nung si Lincoln Ong ang ginigisa nila, matagal na po akong tutol dun sa pinaggagawa nila dun sa Senado na acting as though these resource persons owe them something they do not other than the truth. And why are the questions, parang cross-examination? If the purpose is to get information, yes or no questions should not, the questions should not be limited to just yes or no. Akala ko ba gusto ninyo yung information? And information takes no sides. So, why are they afraid of the resource person saying something that they don't like? Sabi ni Facebook user, bakit yung mga bishops at pari na may rape cases di inimbestigan ng Senado? Diba? Sabi ni Lorena, Senado parang circus, pinangungunahan ng clown versus sayang kaban ng bayan pasahod sa mga epal sa Senado. Well, at least, ito lang ang masasabi ko. Yung Senado kahit paano, para sa akin, may semblance of sanity and organization. Hindi gaya ng sa House. The House sometimes, it feels like a joke. Sa Senado kasi andyan pa sina Sen Amy, andyan pa si Sen Robin, andyan pa si Senator SBG, si SBG, and on occasion si Senator Bato. Yeah, I still hear sane things from them. And to be fair, 'di ba? Tumutol naman ang Senado dito sa PI. We have to give them that. Para sa akin, redeemable yung mga tao sa Senate, no matter how badly we think of them. Kahit paano, they have their moments, and look at these moments. They stood up against Tamba. At para sa akin, malaking bagay yun. We can deal with the other problems later. And for instance, I'm not a fan of Senator Risa or how she is conducting her Senate inquiries. Ano yun? Hindi kita marinig, sorry. Inquisition, hindi na pala inquiry, it's an inquisition na. Parang kulang na lang yung ano ba yan? Yung
Yung mga torture devices. Uy, sabi ni Alexandro Piramide, alis kami ngayon from Tacloban to Manila just to attend the prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Uy, pakihatid na lang yung pakipalakpak na lang for me. Hindi ako makakadating. Sabi ni Ma'am Irma, anong nangyari sa dalawang Cayetano at Francis Tolentino? Bakit tahimik? Pero nung eleksyon, sama-sama sa stage para isingit sa ticket. May problema kasi si Senator Alan Peter sinisingil pa siya ng mga tao dun sa 10,000 pinangako niya. Sabi ni Kyle, laban ito ng mga korap na politiko, hindi ito laban ng Diyos. Stop corruption. Lahat ng politiko are public servants. Correct. Sabi ni Tony, FPRD gave a clue in his speech in Cebu, inviting everybody to Davao Fiesta end of June 2024 and continued by saying it will last until July 1. Sabi ni Tete, nakakawalang gana po, uuwi sa Pilipinas, ang mahal ng bilihin. Isa pa, nakakatakot na sa airport ng Manila, balik ng modus ng airport. Oo nga eh. Sabi ni Ma'am Janet, kamusta na lang po kay Attorney Osam? Natawa siya. Sabi ni Ma'am Marlita, may nag-away nga sa akin ng dahil sa'yo. Ay, sorry po ma'am, bakit? Dahil I follow you. Pinapabalik ko na siya sa karambola dahil wala ka na dun. Oy. Sorry po. Yung NFA na bigas, binenta sa mga private sector, talagang walang puso sa masa. Totoo yun. Tapos alam nyo ba, naano ko di ba si Ombudsman nag-imbestiga at sinuspinde over 100 employees of the NFA except the complainant. Pero i-compare nyo dun sa statement ni Sec Kiko. Anong sabi ni Sec Kiko? Ay, gusto ko nga isuspindi sila pareho. Yung nang aakusa at yung inakusahan. Ha? Ano naman ang ginawang mali nung nang-aakusa? Sabi niya, hindi ba dapat isuspindi silang pareho kasi magulo eh. Tignan niyo tuloy, si Ombudsman, 130 plus, if I'm not mistaken, 138 yata, ang kanyang mga sinuspindi dahil sa pagbenta ng NFA rice sa mga private, ano ba yan, sa mga retailers. Ano ba? Sabi ni John Paul Mendoza, masakit na daw daliri niya kakablock kitamba with his ads. Sabi ni Facebook user, pati yung mga vlogger nila walang ibang content kundi bumanat sa mga Duterte at PACQ. Konti o wala nang content tungkol sa mga nagawa ng presidente nila. Parang tuwang-tuwa sila nung pumunta kami ng Davao at nagkita-kita kami ni na Byron and all that dito. Parang, nagpunta yung mga bayaran sa Davao. Magsalita ng bayaran, baka may baka mabigla siya.